Okay, good afternoon, ladies and gentlemen. We are here once again in Diamond Lifestyle Corporation at ito po ang ating product demo for today. Okay, today we're going to tackle all our almost 100 products. Okay, now, ano po ba ang Diamond Lifestyle Corporation? Ano ba ang kanyang mga produkto? Okay? Now, a lot of us, marami po sa atin ang tinatanong, ano bang meron sa inyo? Ano bang inyong flagship product? Okay? Ang parati kong sagot sa kanila, ang tanongin mo, ano yung wala sa amin? Okay? Ano ibig sabihin na ano yung wala sa amin? Kasi po, hindi po tayo aware na mas nasisira po ang katawan natin sa mga gamit na ina-apply natin sa katawan kaysa sa mga pagkain kinakain natin. Okay? This is one thing we are not aware of. So, sa DLC po, ang ating pinaka-focus is our products must be healthy, it must be environment-friendly, and it must not cause cancer. Okay? So, iiwasan po natin ang maraming mga chemicals na hindi po dapat. Okay. Now, for example, ano po yung mga hindi natin hinahalo sa ating produkto? Number one, hindi po tayo gumagamit ng animal products. Okay? Example, ang ating sabon. Marami pong sabon sa market, ginagamitan ng animal fats. Hindi po natin ginagamit yan. Gamit po natin dyan is our coconut oil. Okay? Now, number two, hindi po tayo gumagamit ng dimethicone sa ating mga shampoo. Now, question, ano ba ang dimethicone? Para saan ba siya? Ang dimethicone, para po yan mag-protect sa ating hair. Yun ang ginagamit nila. You know, yung minsan yung mga parang kintam-kintam ng buhok mo, no? Now, ang dimethicone po, ito pong ingredient na to, pwede po yan sa mga lotions. Pero hindi po siya kanais-nais sa shampoo at sa conditioner. Now, ano po ang naging epekto? Ang epekto po niyan is, minsan, gumagastos ka ng libo, 6,000, 7,000 para magpa-rebond, para magpakulay, para magpaganda. Di ba? Pero, ayaw kumagat ng gamot. Bakit? Dahil yung shampoo ginagamit mo, may dimethicone. Okay? Isa po yan sa mga bagay. So, ang shampoo po natin, ang conditioners po natin, walang dimethicone. Okay? Pwede natin gamitin yan sa lotion. Kasi ang purpose ng lotion is nagpo-protect ng skin. Okay? Now, pangatlo, hindi po tayo gumagamit ng SLS or sodium lauryl sulfate. Okay. Ano po ang SLS? Ang SLS is an industrial cleanser. Okay? I don't know about you, no? This ingredient is usually found in our toothpaste, in our shampoos, in our soaps, no? And this actually removes yung lipids sa ating skin, kaya nagda-dry. At based on sa mga lumalabas ngayon sa studies, it can cause a lot of harmful effects sa body. Tulad ng kidney failure, acute poisoning, even lowers the sperm count. Okay? Yan ang pwedeng gawin ng SLS. Kaya lang hindi tayo aware. No? Sabi mo, ano ba yung SLS na yan? Bakit nila nilalagay? Kasi po mura. Okay? Murang ingredient yan, so ilalagay nila, akala mo malinis. Actually, hindi po magbuti sa katawan. Okay? So sa DLC, wala po niya. Okay? Now, what else do we not have? Wala po tayong Cocamide DEA. Ano yung Cocamide DEA? Ang Cocamide DEA, yan po, thickener. Thickener po sa isang produkto. Yung bang pag nakita mo yung product, wow, siguro mahal to. No? Kasi ang ganda-ganda niya. Pero actually, Cocamide DEA lang po yun. Hindi naman po siya kailangan. Now, ano po nagiging epekto pag gumagamit tayo ng produkto na may Cocamide DEA or ang kanyang mga pinsan na si Lauramide DEA, Cocamide MEA, Linalolamide MEA, Myristamine DEA, Oleamide DEA, Stearamide MEA, etc. Basta may DEA or MEA sa dulo. That's diethanolamine or monoethanolamine. Okay. Ano nangyayari dyan? Pag gumamit ka kasi ng produkto na merong ganyan, pumapasok po yan sa ating dugo. Okay? Tapos, pag nakakakain po tayo ng pagkain may salitre or sodium nitrate,
Tulad ng ano po? Lucino, what else? Longganisa, what else? Processed foods, what else? Canned goods, ano pa? Hotdog, yes, ano pa? Spaghetti meat sauce. Okay? Now, anything that has meat. Now, isipin ninyo, pag galing kayo sa palengke at namalengke kayo, naiwan nyo yung karne nyo sa mesa, nakalimutan nyo, bukas nyo nang nakita. Ano mangyayari doon? Mabaho. Bakit? Nabulok. Right? Pero pag nagbukas ka ng cupboard mo, meron kang bagay doon 6 months ago mo pang binili. Wala ka namang refrigerator sa cupboard mo. Di ba? Pero hindi siya sira. Bakit? Meron siya preservative. Okay? These are meat preservatives, whether it's beef, it's pork, it's chicken, these are all preservatives. Okay? Now, ang tawag dyan sa mga preservatives niyan ay sodium nitrate or nitrate preservatives. Okay. Now, kapag itong mga DEA na to, Cocamide DEA or so on, nag-meet with nitrate preservatives, nagkakaroon po ng reaction sa katawan. Chemical reaction yan sa loob ng katawan natin. Okay? At ang nangyayari po, yung DEA po, humihiwalay. Kapag ito'y humiwalay, nagiging nitrosamine na po siya, which is a cancer-causing substance. Kaya minsan hindi natin maintindihan, bakit dumadami ang cancers? Eh, maingat naman kami sa pagkain. Okay? Minsan kasi po, wala sa pagkain natin. Minsan, it is a combination of things that causes that to happen. Okay? So, ang Cocamide DEA has already been identified. And yet, maraming mga natural, kahit na natural kuno, no? They have Cocamide DEA. So, kailangan po mag-ingat. Now, importante po bilang consumer is kailangan tinitingnan po natin ang mga labels ng ating binibili. Basahin po natin. Dahil yung labels na yan ang magsasabi sa atin kung ang ginagamit po natin or ang iniinom po natin or pinapahid po natin ay safe para sa atin at sa ating pamilya. Okay? So, go ahead. Check it out. Now, paano na yan pag may ganyan? Well, you have two options. One, you have to make sure na hindi ka makakakain ng pagkain na may salitre. Gamitan mo ng produkto mo na may Cocamide DEA pero bawal kumain ng pagkain may salitre. Kaya niyo po ba? Ha? Hindi. Bakit? Malay mo ba pag sa restaurant kung akala mo fresh ay yung pala freshly opened from the can? Diba? Hindi mo alam. Now, the other option is make sure that the products you are using do not contain Cocamide DEA. Okay po ba yun? Now, with this one, ang goal mo ng DLC, pag nakalagay, may DLC na brand, sigurado ka dyan. Okay? Kasi binusisi na po natin yan. Okay? And, another thing, si triethanolamine. Ito naman po, pinsan ni diethanolamine. Si triethanolamine, present po yan sa mga hand sanitizers, sa mga feminine wash, sa mga lotions, at kung ano-ano pa. Kahit sa mga mamahaling department stores, nakikita po namin yan. Now, this ingredient, let's not even talk about it. Ito na lang kasimple. Itong ingredient na yon has been banned in Germany since 1987. Yes. Pero, hanggang ngayon, umikot ka sa ating malls. Tingnan mo ang mga ingredient. Meron po siya. Okay? Yan po ang nakakatakot. Okay? Now, marami pa po product, marami pa po tayong mga chemicals na hindi ginagamit, tulad ng triclosan. Okay? Triclosan has been known to cause thyroid problem or endocrine problem. Okay? But this is present in a lot of deodorants and toothpaste. Okay? Now, what else don't we use? We don't use also benzophenone. This is found in mga sunscreen products or sunblock products. Okay? Mga benzophenone 4, benzophenone 9, kung ano-anong number. Basta may benzophenone sa harapan, hindi po tayo gumagamit nun. Okay? Now, these are just samples of chemicals that we don't use. Now, kung iisa-isahin po natin yan, ubos pong oras natin ngayon. Okay? But, ang pinaka-importante, tatandaan po natin. Pag ang produkto mo nakatatak DLC, sigurado ka dyan. Okay?